Magandang araw po sa mga nanonood. Mag-share muna po ako ng salita ng Diyos. Sinabi ni Jesus, ako ang daan ng katotohanan at ang buhay. Walang makakapunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. God bless po sa lahat. Ngayon po ay itatapik ko sa inyo kung ano yung dapat na bike na para sa iyo na dapat mong bilhin. Unang-una po ay pag-usapan po natin ang daan nyo, kung ano yung dinadaanan nyo. Kung yung daan nyo ba ay patag, kung daan nyo ba ay maraming paahon. So, marami pong factor na dapat nyong tignan bago kayo bumili ng bike. Kung patag lamang po ang dinadaanan nyo, pwede po kayo mag BMX, pwede po kayo mag Japan bike, o pwede rin po kayo mag MTB na naka high speed setup po para mabilis po kayo sa patag. Pero kung paahon naman po yung dinadaanan nyo, I suggest po na mag mountain bike po kayo. Tapos tuturo ko rin po yung setup para po hindi kayo mahirapan kung paahon kayo o meron kayong ginadala na mabigat. Katulad ko na meron akong carrier dito, marami rin mga accessories, kaya bumigat yung bike ko. Kahit alloy siya, medyo mabigat na siya, pumapalo siya sa 22 kilos, kaya mabigat siya. So ngayon ay ituturo ko sa inyo kung paahon naman kayo, dapat naka 3x kayo. Kasi kung 1x lang kayo, mahirapan kayo kasi limited lang yung magagawa ng 1x. Pero pwede naman kayo mag 1x, pero dapat malaki yung cogs dito. O ditong sprocket dito. Hindi kagaya nitong stock na to na maganda na to siya kasi pwede mo na siyang i-ride kahit pa paahon siya. Kasi nakatatlong chainring na siya. Yung pinakamaliit, yung sa gitna at pinakamalaki. Ang tulong nito guys ay malaki, lalo na paahon ka, para hindi ka mahirapan sa pagpadyak. Kaya nga meron nito para hindi ma-stress yung paa mo. Itong sa akin, in-upgrade ko lang siya ng 9 speed kasi 8 speed tong bike ko na stock. At in-upgrade ko siya kasi medyo hinihingal ako ng grabe kasi grabe yung paahon dito sa amin, pumapalo ng 40 gradient. Kaya grabe talaga yung stress ng paa ko. Simula nung nag-upgrade ako dito ng 9 speed na 32 teeth ay hindi na masyado na stress yung paa ko at yung tuhod ko. Tapos malaki siyang tulong kasi itong maliit ay paahon, itong sa gitna ay sa patag, itong malaki naman ay pwede ito sa palusong para mabilis kang tumakbo. At dito naman, itong malaki ay ginagamit na yan sa mga paahon, at itong maliit dito, kita nyo sa patag yan. Kaya malaking factor talaga pag bibili kayo ng bike, dapat alam nyo yung daan nyo. Sinabi ko kanina, kung patag lang ang lugar nyo, pwede kayo mag high speed dito, pwede lang yung 6 speed dito sa cogs, at pwede kayo mag 1x dito. Pero kung paahon nga yung lugar nyo, I suggest na hindi kayo mag 1x kung wala kayong pang upgrade dito sa cogs na 11 o 12 speed. Kasi kung 1x lang, limited lang yung makakaya nyo na speed. Hindi kagaya nitong 3 speed na crank, pwede siya sa paahon, pwede siya sa patag, pwede siya sa palusong. Kaya pwede kang gumawa ng mga speed na makakaya mo. Ngayon, kung mag 1x ka, dapat malaki yung cogs dito, cogs. Kung ganitong setup naman, pwede ka na mag 8 speed or 9 speed para hindi ka masyado mahirapan sa paahon. So yun lamang, at sana ay nakatulong itong video ito, at please paki-suporta naman ang video ito at paki-subscribe na rin. Pa-subscribe na rin sa channel ko. Maraming salamat po. At para sa more pa na video, pwede kayo mag-comment kung ano yung mga request nyo patungkol sa mga bike, lalo sa mga beginner. Handa po akong tumulong. Tulungan lang po tayo. At huwag po natin kalimutan, pag tayo po ay nasa daan, mag-ingat po tayo, magdasal po tayo palagi sa ating Panginoong Kristo. Yun lamang po. God bless po.